In weather, Tropical Storm Nando slightly intensifies over the Philippine Sea. Let's bring in News 5 meteorologist Alvin Pura for the details. Alvin, where was Nando last spotted and which areas are affected? Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa iyo, Gretchen. Yung bagyong Nando po ay nandito pa naman sa Pacific Ocean at medyo malayo pa sa ating boundary line. Ito ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,075 kilometers east ng Central Luzon. Wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa, although itong kanyang trough or extension o pagbaling ng hangin, medyo nagdadala po ng mga kaulapan dito sa eastern portion ng Visayas. Meanwhile, yung bagyong dating bagyong Mirasol, naging international or naging tropical storm na yan na may international name na Mitag. Wala na rin po yung direktang epekto sa atin at significantly nababawasan na po yung ating mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Maliban lang sa mga areas ng Zambales at Bataan at Ilocos Region, maging sa mga kabundukan ng Cordillera, meron pa rin tayo mga scattered rains yan at possible na mga thunderstorms. Itong si Nando ay lumalakas pa at sa ngayon ay nasa tropical storm category at binigyan po yan ng international name na Ragasa, which is donated din o galing din sa Philippines ang name na Ragasa para sa mga international name na nagiging tropical storm na bagyo within Western Pacific region. Gretchen? Okay, Alvin, yan ba ay maglalandfall o hindi? Pataas lang yung yung tropical storm na si Nando. Etong si Nando, meron tayong nakikita ang ridge ng high pressure area dito sa itaas na bahagi nito. Itong clear na sky na yan. Ito ay ridging ng high pressure area. Usually yung ating bagyo, nagre-recurve yan pataas. Yung normal na this direction ng bagyo kapag walang ibang weather system na nakaka-apekto dito. Usually recurve yan dahil doon sa pag-ikot ng ating mundo. Pero since meron tayong ridging dito, nakikita natin na kumikilos pa westward yung ating bagyo. Although mataas na yan, meron tayong nakikita ang pa westward na pagkilos niyan papunta sa ating landmass or kalupaan. So if ever hindi pa humina itong ating high pressure area, meron tayong inaasahang possible na westward nga direction itong bagyong Sinando at if ever yan po ay possible na sumabit or dumikit dito sa extreme northern Luzon hanggang dito sa area ng northern Luzon, particularly dyan sa Cagayan. So meron pa tayo ngayong malaking cone of uncertainty o area of uncertainty dahil medyo malayo pa nga ito pong bagyong Nando. Pero itong bagyong Nando nga ay meron tayong inaasahang significant na paglakas dahil sa ngayon, mabagal po ang pagkilos niyan dito sa Pacific at dahil medyo mainit yung ating karagatan dyan, meron tayong inaasahang ma-fuel yung lakas nitong pong bagyong Nando bago pa man yan lumapit sa ating landmass. So, as early as now, dapat mag-ready tayo sa possible na maging effects nito dahil meron tayong nakikitang at least typhoon at possible din yung super typhoon category na maabot nitong si Nando if ever yan po ay lumapit sa atin. Pero ngayon, medyo malayo pa or malawak pa yung ating uncertainty. Pero yun nga, dahil medyo malakas na bagyo to, kailangan natin maghanda sa pagdating nito. Most probably next week pa yung ating pinakamalapit ang bagyong Nando sa ating landmass or kalupaan. Probably Monday, nandito yan sa itaas ng Northern Luzon. So mostly yung Tuesday yung ating pinaka-critical times hanggang Wednesday. So Monday ng gabi hanggang Tuesday, yan po yung ating inaasang magiging pinakamalapit ang bagyong Nando. So doon natin mas mararamdaman yung effects nito sa northern at extreme northern Luzon. Pero meron din tayong inaasang enhancement ng habagat o pagpapalakas ng habagat sa pagdaan nitong bagyong Nando. So yung mga areas na malayo sa mismong bagyo, kasama dyan ang Metro Manila next week, probably Tuesday, Wednesday hanggang Thursday, meron tayong mga possible na mga pag-ulan. Hanggang malawakang pag-ulan yan dahil medyo malakas yung ating inaasang habagat sa susunod na linggo kasabay ng pagtawid nitong bagyong Nando dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Gretchen? So, ibig sabihin sa weekend, wala masyadong pag-ulan na mangyayari. Kumbaga parang ito yung hinga bago yung storm. Yes, tama Calm ka. before the storm. Tama ka dyan, Gretchen. Dahil nga nakalabas na itong dating bagyong Mirasol at si Nando ay medyo malayo pa. Kung papansinin nyo itong ating satellite image, halos relatively generally fair weather naman tayo in most parts of our country. Maliban lang dito sa western section ng Central at Northern Luzon. Medyo cloudy yung ating panahon dyan at meron tayong mga scattered rain showers at thunderstorms. Itong ganitong klaseng panahon is magpapatuloy pa ngayong weekend dahil habang papalayo itong bagyong dating Mirasol, mababawasan pa yung effects niya sa atin at itong bagyong Nando ay medyo malayo pa. At ngayon nga, medyo mabagal yung pagkilos niyan. So hopefully, if mapanatili niyan yung kanyang pagkilos,
wala pa tayong nakikitang enhancement ng habagat niyan by weekend. So if ever dito sa Metro Manila, ngayong weekend, halos ganito rin po yung ating panahon. Maganda ang sikat ng araw sa umaga, nagpapakita naman po yan. Although minsan nagiging maulap yung panahon natin, yung ating tsansa ng pagulan ay tumataas pa pagsapit ng hapon at gabi. Possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. So usually Alvin, naman, hindi nagtatagal yan. Pero minsan, malakas na pagulan pa rin. Ano nakikita mong characteristics nitong si Nando? Kasi 'di ba merong mga bagyo na mas maraming ulan, meron din mga bagyo na mas maraming hanging dala. Pagdating kay Nando, ano yung ano niya nakikita mo sa kanya? Alright, Gretchen, yung mga bagyo natin ay parang ang fingerprint. Walang magkakatulad talaga na bagyo. Pero usually, yung ating mga bagyo na buhaghag or yung mga mababang bagyo or mga mababang kategory na bagyo like tropical depression, mas affected yan ng mga other weather system. So mas humihila po yun ng habagat at meron tayong mga scattered o kalat-kalat, buhaghag yung mga kaulapan yan. So usually, mas malakas ang ulan ng mga tropical depression o mas marami tayong mga pagulan kaysa sa hangin pagdating sa mga mababang bagyo. Pero itong ang si Nando, other than sa ulan, meron tayong ine-expect na malakas na hangin ito. Usually pag tumungtong na ng tropical storm hanggang severe tropical storm to typhoon, yan na po yung ating dangerous o mapanganib na lakas ng hangin. Lalong-lalo na kapag umabot tayo sa super typhoon category. Usually, yung mga affected niyan na malalakas na bugso ng hangin or devastating, term natin yan devastating na lakas ng hangin is yung mga areas na malapit sa gitna ng Bagyong Nando. So aside from sa malalakas na pagulan ng Bagyong Nando, so meron din tayong inaasahang pagulan dito sa Bagyong Nando na malalakas din, na malapit sa gitna. Concern natin sa ngayon, if ever umabot pa nga sa super typhoon category na may lakas na hangin na nasa around 185 kilometers per hour or higit pa na lakas ng hangin. Devastating o destructive na lakas ng hangin na yan. So, particularly tayo dyan sa mga areas na possible na daanan ng kanyang gitna. Sa ngayon is extreme northern Luzon and hindi natin inaalis itong area ng northern Luzon if ever sumubsub pa ito pong Bagyong Nando. Pero other than that, aside nga from Bagyong Nando, meron din tayong significant din na enhancement ng habagat. So, yun yung mga areas na umuulan na malayo sa mismong bagyo at hindi rin natin nakikita or hindi rin siya nakadepende dun sa direksyon ng bagyo. Usually, if ever nandito sa taas yung ating bagyo, meron tayong enhancement ng habagat na hindi related dun sa mismong gitna ng bagyo. Gretchen? Bilang huling katanungan, ikaw ba'y papunta na sa dagat dahil calm before the storm nga? Sa kabutihang palad, Gretchen, maganda pang panahon sa weekend. So, may alon na po yan by weekend. Magsa-surfing na to. Abot na sa typhoon category yan. So, Eastern Pacific, Eastern portion ng ating bansa, mabubuhay po yan or magkakaroon tayo ng malalaking pag-aalon dyan. Sa mga surfers, siyempre mag-enjoy tayo dyan. Pero yung mga maliliit na sasakyang pandagat, yan, mag-ingat po tayo dahil medyo tataas po yung ating wave height, particularly nga dito sa Pacific. And then, pagtawid pa ng Bagyong Nando, meron tayong mga possible storm surge dyan. Usually, pag nasa severe tropical storm, typhoon to super typhoon category, yan yung ating mga malalaking storm surge, lalong-lalo na dumikit yung ating Bagyong Nando. Pero by weekend, relatively safe pa yan sa weekend. Siyempre, alam na alam mo yan dahil ikaw ay isang storm chaser, aka surfer. Okay, maraming salamat sa iyo sa iyong update at sa pagpapaliwanag ng mga maaaring mangyari hindi lang sa weekend pati na rin sa susunod na linggo. We have News 5's meteorologist Alvin Pura.